supreme. Unang batas na kanyang sinabi, dapat magkaroon tayo ng may mas mataas sa atin. Dahil kapag ang isang tao ay namumuhay at nabubuhay, na wala siyang kinikilalang mas mataas sa kanya, doon magpapasimula ang pagkapariwara, pagkasira, paglakad sa kawalan ng kaayusan. Kaya sabi niya, patungkol sa Diyos, in regards to God, regarding to God, dapat kilalangin natin siya sa ating buhay as supreme. Supreme means highest. Indeed, God holds the highest of all authority. Philippians said, King of Kings, Lord of Lords, makapangyarihan, wala nang hihigit pa at tataas sa kapangyarihan ng Diyos na ito. But then, kahit ang Diyos ay napakataas, napakarami pa rin mga tao, even tayo kung mga mananampalataya. Minsan nakakalimutan natin i-treat. Sometimes, we forget to treat God as supreme in our lives. Lumalakad tayo, yes, paano natin makikita? How can we know, how can we see that we are not living with a highest considerance of God, God's authority within us? Makikita mo yan, ang isang tao, ang isang mananampalataya na hindi niya inilagay sa kanyang buhay ang Diyos sa mataas na kalagayan. Mamumuhay siya at gagawa ng isang buhay na siya ang hari, siya ang masusunod. Makikita mo yan. Sisimba siya kung kailan niya gustong sumimba. Siya ang boss eh. Mananalangin siya, he will pray if he feels he wants to pray. He will attend the church if he feels he wants to attend. He will give if he feels he wants to give. Because he's the boss. Diba? Wala siyang pakialam, wala siyang pagpapahalaga. Ang isang tao na hindi niya kinikilala na ang Diyos ang pinakamataas na autoridad sa kanyang buhay, hindi siya matatakot. Samantalang, ang Diyos dapat nating katakutan. God is to be feared. Yes, ang takot na ito, the fear of the Lord, hindi po siya tulad ng pagkatakot ni Andres Isaya sa kanyang asawa. Amen. Amen. Maglaba ka na. Yes, darling. Nakapagluto ka na ba? Yes, darling. Takot. Itong fear of the Lord, hindi po yan katulad ng pagkatakot, no, ng isang kriminal sa pulis. Hindi rin yan tulad sa pagkatakot ng estudyante sa kanyang terror na professor. Yes. Ito pong fear na ito ay reverential. Ito po'y fear with a loving. Reverential and loving fear. Meron kang banal na pagkatakot, meron kang banal na paggalang, meron kang mataas na respeto, at dahil dito, susunod ka sa lahat niyang ipinag-uutos ng may buong puso at pagmamahal. Yes, pwede tayong sumunod. Yes, we can obey the law. We can obey God, even though we don't love Him and treat Him as our supreme. Yung pwede mong gawin eh. Pwede mo naman, yes, sumunod ka lang eh. Tingnan mo ang tao na sumusunod ng walang banal o mataas na paggalang sa Diyos, napakalaki ng pagkakataon. There is a big difference between one who served and feared God with a loving, reverential fear kaysa doon sa hindi. So dapat ilagay natin sa ating puso, Lord, natatakot ako sa iyo hindi dahil sa ikaw ay aswang. Lord, I feared you because I love you, I
I respect you because you saved me. Yun yung nais ng Diyos. 2 Corinthians 7:1, pasakdalin sa kabanalan sa takot sa Diyos. Job 28:28, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalms 19 verse 9, ang takot sa Panginoon ay malinis. Malachi 3:16-17, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsalusapan at pinakinggan ng Panginoon. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga upo. Kapag natatakot ka daw sa Panginoon, yung sasabihin mo, yung prayer request mo, papakinggan niya. At sasabihin niya, ikaw ay Kanya. Psalms 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Proverbs 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Proverbs 10:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon, nagpapahaba. Kahit hindi mo nahanapin yung fountain of youth, kapag natatakot ka sa Panginoon, hahaba yung buhay mo. Yung mga hindi natatakot sa Panginoon, madali po yung mamatay. Unang-una, yung mga hindi natatakot sa Panginoon, lahat ng ero nasa sa Kanya. Diba? Hindi siya natatakot sa Diyos eh. Lahat ng ero nasa sa Kanya, pwede siya maging babaero, lasinggero, sugalero, yan. Pero pag natatakot ka sa Panginoon, iba. So, ini-encourage tayo. Solomon encouraged us. Regard God as supreme. Hindi lamang natatakot ka sa Diyos, kundi nangangahulugan ito na maglilingkod ka sa Kanya. The fear of the Lord means you will serve Him. Kapag natatakot ka sa Kanya, maglilingkod ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya, yung buhay mo na tinubos niya, ibabalik mo sa Kanya. If you fear God, you will serve Him. Just like Joshua says, Joshua chapter 24, 14-15, sabi niya, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable, kung sa tingin mo, hindi daw maganda na maglingkod sa Diyos. Ang tanong mo po, hindi ba magandang maglingkod sa Diyos? Kung hindi po maganda ang maglingkod sa Diyos, hindi po ako tatagal na naglilingkod sa Diyos. Ako po ay batang laki sa layaw, Jeffers. 8 years old, 9 years old, walang nasa direction. My life is out of line. Since I was 9 years old. Meron pong pagkakataon na lumalakad ako sa lansangan sa Lucena, meron po akong 8 kutsilyo. Medyo bagets po ako nung bata pa ako. Si JC, hindi po niya naranasan na maging bagets nung bata pa. Sombrero kong talos. Naka-jacket ka, jogging pants sa Adidas, ragaray, isang sapatos, then na 8 kutsilyo yung nakalagay sa akin. Para bang lulusog lagi sa gera. Pero salamat sa ganung pagkakataon, kinahabagan ako ng Diyos. I was a wayward son. Sakit ng ulo ng magulang. Asaway. Pero salamat, kinahabagan ako ng Diyos. May 16, 1985, tinanggap ko ang Panginoon. Yung nag-share sa
sa akin, nakagraduate na ako ng elementary, nasa grade 3 pa rin siya. Nag-master po siya sa elementary. Graduate na po ako. Pumapasok na po ako. Na-warning po kasi ako. First year, high school. Nasa high school na ako, matatapos na ako ng high school. Nag-doctorate na po siya sa elementary. Pero yung naramdaman ko sa kanya, yung pag-ibig ng Diyos. Sumakit ang ulo ko nung pinapangaralan niya ako. At hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako umiyak. Dahil naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos nito. Since then, May 16, 1985, I devoted myself in serving the Lord. Naging music team leader po ako, band member, band leader. I traveled around Philippines, conducting crusades, healing crusades. Kung hindi masarap maglingkod sa Diyos, hindi ko ako tatagalin. Mas mahaba na po sa edad ko ang aking pananatili sa pananampalataya. Pero, araw-araw itinataas ng Diyos yung pagnanasa sa aking puso maglingkod sa Kanya. Siyempre, pagdating ko dito, maranasan ko po itong napakagandang karanasan. Mas lalong tumaas yung antas ng paglingkod sa Kanya. He elevated me. Tinas niya ako sa pagnanasa, my desires to serve God, mas lalo pa. So dapat paglingkuran natin ang Diyos tulad ng hamon ni Josue. At kung ikaw ay natatakot sa Diyos, sa Kanya ka lamang sasamba. If you fear God, you will worship Him. Matthew 4 verse 10, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa Panginoong Diyos sasamba ka, sa Kanya ka. At hindi mo po pinagsisisihan ang sumamba at maglingkod sa Diyos. Regarding to God, as our supreme. Itaas mo siya. Then makikita mo yung lalong masaganang biyaya ng Diyos sa buhay. Secondly, regarding to parents. Verse 8 and 9, pinayuhan tayo ni Solomon. Regarding to parent as superiors. Yes, ang Diyos ang pinakamataas. God holds the highest authority. But then, meron tayong mga magulang na dapat po natin ilagay kasunod ng Diyos sa ating buhay bilang tao. Superior, higher rank, quality, and importance. Kung siya ay nilagay mong mataas, nakakataas sa'yo, then igagalang mo siya, papahalagahan mo siya, ibibigay mo yung nararapat para sa kanya. Regarding parent as superiors. Kinakailangan muna, sabi ni Solomon, maging magalang tayo sa ating magulang. Respectful to their parents. Yes, ang sabi ng batas, Exodus 12, honor your father and your mother so that you may live long. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, igalang mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong amang ina. Respect and act of giving particular attention. Bibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Paano mo pinapahalagaan ng mga magulang? Kayo, nasa malayo kayo. Hindi nyo kasama ang mga magulang. But then how
your parents? Paano mo tinatrato? Nung nandoon ka sa Pilipinas, nung kasama mo ang iyong pamilya, paano mo tinatrato ang iyong pamilya? Ang iyong ama at ina. Sabi ni Solomon, dapat mayroong pag-aaral. Yes, yun ang batas. Para mabuhay ka, para pagpalain ang buhay mo. Next, kung tingnan natin sandali yung isang maliit na video, respect. Ito minsan yung nawawala. Lalo na kapag yung anak ay mas mataas ang naabot kaysa sa magulang. Kahit gaano na kalayo, kataas, yung accomplishment ng buhay mo bilang anak. Dapat mo pa rin itrato ng may buong paggalang ang iyong mga magulang. Proverbs chapter 3, verse 1 to 4. Huwag mong kalimutan ang aking kautusan. My son, don't forget my teaching, but keep my commandments in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace
and prosperity. Kapag hindi mo kinalimutan ang aral ang turo ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos, ng iyong mga magulang, lalong-lalo na kung ang magulang mo ay Kristiyano, ito yung magdadala sa iyo sa tagumpay. Ito yung magbibigay sa iyo ng protection. Ito yung magdadala sa iyo sa daan na gusto mong tahakin. Respect, discipline. Igalang mo, tanggapin mo ng may buong paggalang ang pagdidisiplina sa iyo. Dahil kaming mga magulang, ayaw namin na mapariwara, masira, mapunta sa kawalang direksyon ang inyong buhay. Yes, may mga pagkakataon kaming mga magulang hindi ninyo maintindihan. Amen. Amen. Ako, dati, hindi ko naintindihan yung pamamaraan ng pagdisiplina at paghubog sa akin ng aking magulang. Yes, kahit hindi mga mananampalataya, ang aking mga magulang, tinuruan nila ako. Wala ako sa kalagayan ko ngayon kung hindi sa pagdidisiplina at pagturo ng aking mga magulang sa akin. Alam niyo ba, may mga pagkakataon, dahil hindi ko maintindihan yung kanilang disiplina, nagagalit ako sa magulang ko. May mga pagkakataon pa nga, sinasabi ko, sana mamatay ng nanay ko. Sana mamatay ng tatay ko. Sana hindi na lang sila yung magulang ko. Pero nang ako po ay naging mananampalataya, doon ko naiintindihan na ang disiplina at turo nila sa akin ang nagdala sa akin sa aking binalalaga. Nauli na ako sa ama, ako po ay 9 na taong gulang. Grade 3. Nauli na ako sa ina na ako po ay nagpapasimula na ng gawain sa San Fernando. Doon ko naintindihan kung hindi nila ako dinisiplina, kung hindi nila ako tinuruan, hindi ako makatatayong mag-isa. Hindi ako makakapamuhay. Hindi ko dadala ang aking pamilya sa maayos na kalagayan. My parents help me and teach me to face this world courageously, in a right way, to be a competitive, strong enough. Yung daigdig natin kung ginagalawan, katulad ninyo, ako'y naniniwala na kayanan niyong mabuhay, na kayanan niyong gumalaw mag-isa sa isang napakalayong bansa. Dahil yan sa pagtuturo, pagdidisiplina na ginawa ng inyong magulang sa inyo. Baon ko sa aking buhay. 8 taon pa lang ako, tinuruan ako ng nanay kong maglaba. 8 taon pa lang ako, tinuruan niya ako magluto. Tinuruan niya ako ng lahat ng gawain sa bahay. Dahil pa lang maaga silang mawawala. Paano ka kung wala kang natutunan? Kung hindi mo inaral na mabuti, yung itinuturo sa iyo ng iyong mga magulang, yung disiplina ipinapataw nila sa iyo. Yes, ang Diyos natin bilang magulang, tinitrain tayo, dinidisiplina tayo. Pero may mga pagkakataon yung disiplina yun, hindi natin gusto. Then, God's discipline will drop us, dadalhin tayo dito, ihahatid tayo dito sa isang buhay na ganap at kasiyasihan.
Pag nagkamali ka, papaluin ka ng Diyos. Pag nagkamali ka, didisiplinahin ka ng Diyos. Wala mong dinidisiplinang masaya. Amen. Amen. Ako lang dinidisiplina ako ng magulang ko. Pinapalayan ko sana. O wala na siya eh. But then, kung hindi sa disiplina ng aking magulang, magiging matibay at matatag. Yes, of course, by the grace of God. Dahil may batas na ako ng salita ng Diyos sa aking buhay. Pero napakalaki ang ambag ng aking magulang. I am who I am. Because of my parents who disciplined me. Teach me how to live, face this world, head up, full of courage. Yes, napakahirap mabuhay sa daigdig ng nag-iisa. Pero dahil meron ang mga magulang na nagturo sa iyo, naglagay sa iyo ng pundasyon, nakakapamuhay ka sa kinalalagyan mo ngayon. At dapat, pasalamat ka sa magulang. Sa mga bata, hindi man nila masyado maintindihan yun. Pag naging magulang na kayo, sa kanya maintindihan. But then, itinuturo sa atin ni Solomon. Itinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Igalang mo, mahalin mo ang disiplina, accept discipline, tanggapin mo yung pagsansala at pagsaway, sapagkat yan ay para sa ikatututo. Guys, tingnan natin ang isa pang maliit na
natin maintindihan ang kanilang pamamagitan. Basta pinakailangan natin itong tanggapin ng Diyos. Pinakailangan itong igalang yung ating tungkulin sa ating magulang, huwag natin kaligtaan. Our duty, yung ating moral obligation, ibigay natin sa kanila yung nahawakan. May mga maganda silang naiambag sa ating buhay, gamitin natin ito. Kaya sabi ni Solomon, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Receive and retain. Tanggapin natin ang turo at panatilihin natin sa ating buhay. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito yung magbibigay sa atin ng kagandahan. Ito yung magbibigay sa atin na ma-admire, ma-appreciate ng tao kung sino ka. Katulad ng sinabi ni Solomon, magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at pintas sa paligid ng iyong magdaragdag ng kagandahan mo bilang tao ang naiambag sa iyo ng iyong mga. Sa buhay mo, dapat mayroong dalawang napakahalagang batas. Unay, ang pagtrato mo sa Diyos bilang pinaka-mataas. Ikalawa, ang iyong mga magulang na inilagay ng Diyos sa iyong mahal. Tanggapin mo sila mas mataas kaysa sa iyo. May buong paggalang, may buong pagmamahal. Gawin mo yung iyong tungkulin sapagkat sila ang magdadala sa iyo sa tagumpay. So, di natin nagpahalagahan ng payo ni Solomon. Ito ang magdadala sa iyo sa isang buhay na ganap at kasisiya. Tayo pong lahat ay tumayo. Shall we stand, please? Let's consecrate ourselves to God.